Ezekiel, Kabanata 23. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, may magkapatid na babae. Sa kanilang kabataan, sila'y naging mahalay sa Ehipto. Doon ay hinayaan nilang paglaruan ang maseselang bahagi ng kanilang katawan. Ohola ang pangalan ng matanda at Oholiba naman ang bata. Sila'y parehong naging akin at nag-anak ng marami. Ang Ohola ay ang Samaria at ang Jerusalem ay ang Oholiba. Si Ohola ay nagpakasama, samantalang nasa aking pagkukupkop. Nakiapid siya sa mga taga-Assyria, mga mandirigmang nakasuot ng kulay ube, mga gobernador, sa mga punong kawal na puro mga gwapo at sa mga pinunong mga ngabayo. Nakipagtalik siya sa mga piling tauhan ng Assyria at nakiisa sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga ito. Patuloy siyang nagpakasama. Noong kabataan niya sa Ehipto, siya'y sumiping sa mga kabinataan. Binayaan niyang simsimin ang kanyang bango at ibuhos sa kanya ang kanilang matinding pagnanasa. Kaya pinabayaan ko na siya sa kamay ng Assyria na kanyang mangingibig at siya'y kinahasa nito. Pinatay siya sa tabak, pati ang kanyang mga anak, at siya ay naging usap-usapan ng mga kababaihan. Ang parusa ay ipinaranas na sa kanya. Nakita ito ni Oholiba. Naging mas masama siya kaysa kanyang kapatid. Nahumaling din siya sa mga taga-Assyria, sa mga gobernador, punong kawal, mandirigmang larawan ng kapangyarihan, mga ngabayo na pawang kaakit-akit, at nakita kong siya man ay nagpakasamang tulad ng kanyang kapatid. Ngunit hindi pa siya nakontento roon. Nakakita siya ng larawan ng mga lalaki, nakaukit sa pader. Ito'y larawan ng mga pinuno ng Babylonia na nakaguhit ng matingkad na pula. Ang mga ito'y may magagandang pamigkis, magaganda rin ang palawit ng kanilang mga turbante. Sila ay mga pinuno at mga taga-Babyloniang naninirahan sa Kaldea. Nang makita niya ang mga ito, nahumaling siya. Kaya pinasabihan niya ang mga iyon at pinuntahan siya ng mga taga-Babylonia. Sinipingan siya ng mga ito at pinagpasasaan. Pagkatapos niyang magpakasaya sa piling ng mga ito, siya ay lumayo na muhing-muhi. Nang makita ko ang hayagan niyang pagpapakasama at pagpapaubaya, namuhi ako sa kanya tulad ng pagkamuhi ko sa kanyang kapatid. Siya ay aking tinalikuran. Nagpatuloy siya sa pakikiapid tulad ng ginawa niya sa Ehipto noong kanyang kabataan. Dooy nahumaling siya sa mga kalaguyo na kung manibasib ay parang asno at kung magbuhos ng binhi ay parang kabayo. Ang ginagawa mo ay tulad ng ginawa mo sa pakikiapid sa Ehipto. Hinayaan mong simsimin ang iyong bango at himas-himasin ang iyong mga dibdib. Kaya nga, Oholiba, ito ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ang kinamuhian mong mga kalaguyo ay inudyukan ko laban sa iyo. Ipapalusob kita sa kanila mula sa iba't ibang dako. Darating ang mga taga-Babylonia, Kaldea, Pekod, Soa, Koa, at lahat ng taga-Assyria, ang makikisig na kabinataan, gobernador, punong kawal, pinuno, at mandirigma na pawang kabayuan. Ikaw ay sasalakayin nilang sakay ng mga karwahe at kariton. Magmumula sila sa iba't ibang dako. Sila'y may pananggalang sa braso at panay naka-helmet. Ipaubaya ko sa kanila
ang pagpaparusa sa iyo. Hahayaan kong gawin nila sa iyo ang gusto nila. Ipalalasap ko sa iyo ang tindi ng aking galit. Tatagpasin nila ang iyong ilong at tainga, at ang iyong mga anak ay ihahagis sa apoy.